Problema po sa ilang lugar gaya sa Quezon City ang mabilis na pagdami ng mga stray animal, kabilang na po ang mga aso at pusa. At sa gitna po niyan, dumagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang mga gustong magpabakuna kontra rabies. Saksi si Marisol Abduraman. Isang marahil ang rabies sa pinakamasahol na sanhi ng pagkamatay. Napakabagsik ng pinagdaraanan, di lang ng pasyente bago mamatay, kundi epekto nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Mahalaga ang maagap na pagkilos bago umabot sa ganito. Kamakailan, may mga naiulat na kaso na nasawi sa rabies na siyang nagtulak sa ilang magpakonsulta sa doktor gaya sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kaninang umaga, dumagsa roon ang mga gusto magpaturok ng anti-rabies vaccine. Magkatapos lumabas ng mga kwento sa social media tungkol sa mga rabies deaths na nangyari dito sa ating bansa, biglaan talagang tumaas ang aming mga animal bite consultations. Ang 6 na taong gulang na batang ito nakalmot daw sa gilagid ng kanyang alagang pusa noong Biyernes. Nagtalon-talon siya. Pagtalon po niya sa pau po, doon po siya hinablot sa bibig. Ay, naglot siya ng pusa. Opo. Nag-iyak siya. Opo. Nung mano na yung dugo, lumalabas na po. Alagang aso naman ang kumagat sa kamay ng 11 taong gulang na ito. Siyempre yung aso hindi mapigilan, nagkagat-kagat siya. Pero hindi naman po mariin. Habang nakapilang mag-ama para sa second dose ng bakuna para sa anak, nakapila naman sa new cases ang kanyang mag-ina. Matapos makalmot din ang alaga nilang aso ang panganay na anak. Noong nakarang linggo lang, nakagat din ang aso at nabukunahan din ang isa pa nilang anak. Dito po sa binte, medyo may kalaliman kasi, hapdi. Tapos yung isa naman, ganun din, nakagat din. Mahapdi rin daw. Kaya na namin dito para may peace of mind. Sa tala ng San Lazaro Hospital, karamihan sa mga nagpupunta rito ay nakagat o nakalmot ng mga alaga nilang aso o pusa. Karamihan sa mga pasyente ay totoong may kagat o may kalmot nitong mga nakaripas na 2 linggo. Pero karamihan din or meron din kaming porsyento ng mga pasyente na dahil sa napanood nila, naalala na lang nila na nakagat sila. Mag-aalas 12 ng hapon, ganito pa rin kahaba ang pila dito sa Animal Bite and Treatment Center sa San Lazaro Hospital. Karaniwan daw na umaabot sa 2,000 ang bilang ng mga nagpupunta rito kada araw simula nung nakaraang linggo. Base sa datos ng Department of Health, may pagbaba sa mga kaso ng rabies sa buong bansa kumpara noong 2024. Gayunpaman, paalala nilang dapat agad magpabakuna kung makagat o makalmot ng aso, pusa o minsan ay paniki. As of May 17, 124 human rabies cases ang na-report nationwide. Ito ay mas mababa, Asik Joey, ng 32% kumpara sa 183 cases na naitala nung nakaraang taon. Sa mga LGU, may libreng anti-rabies vaccine sa tao at merong animal bite package sa PhilHealth kung sa mga pribadong ospital magpapaturok. Dagdag pa ng mga eksperto, kung magpapabakuna, tiyaking kumpleto ito. Sa gitna niyan, hinahanapan din ng solusyon ang maraming stray animals sa iba't ibang lugar. Sa Quezon City, umaabot sa 300 stray animals ang nare-rescue nila kada buwan, pero hindi sapat para habulin ang dami at bilis ang panganganak ng stray sa kalsada. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang taon, lumalabas na mahigit 13 billion ang bilang ng stray dogs and cats sa buong bansa. Habang may mga ganyang problema, mahalaga pa rin sa pagkontrol sa pagkalat ng rabies ang responsible pet ownership. Libre ang bakuna sa mga aso't pusa sa mga LGU. Pero kung maniningil man yung mga LGU, nababalitaan ko rin yung iba, nasa 100 pesos lang kada turok once a year. Tapos, yun naman po sa private, hindi lumalampas mga 300, 400 pesos. So talagang abot kaya yung bakuna sa mga hayop. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Paano nga ba inaatake ng rabies ang katawan ng tao? Nakukuha po ang rabies virus sa laway ng infected na hayop gaya ng aso o pusa kapag nangagat, nangalmot o nagkakontak ito sa mata, bibig o sugat ng isang tao. Puntirya ng virus ang nervous system ng isang tao. At ayon po sa mga eksperto, maaaring tumagal ang incubation period ng 1 hanggang 3 buwan. Pero may pagkakataong inaabot po ng 16 na taon bago lumabas ang sintomas ng rabies. Depende raw yan kung gaano kalakas ang virus at kung gaano kahina ang immune system ng pasyente. Pati na kung gaano kalapit ang sugat sa utak o spinal cord ng isang tao. Kapag umabot po ang virus sa utak, saka po lumalabas ang mga sintomas.
Ang sa World Health Organization, oras na umabot na sa central nervous system ang virus, fatal o nakamamatay ang rabies sa 100% ng mga kaso. Kaya agapan po ito sa pamamagitan ng pagpabakuna at paglilinis ng sugat. Isa sa mahalagang determinant kung bakit umiikli ang incubation period ay dahil sa dami ng virus na pumasok sa katawan during the bite. So, kung yan ay babawasan natin sa pamamagitan ng paghuhugas using soap and water, malaking maitutulong nito. Running water, sabon, for at least 10 to 15 minutes. Walang kalaban-laban ang isang aso na kinaladkad ng motorsiklo sa Pangasinan. At sa Iloilo naman, 2 aso ang pinaputukan ng baril ng isang gwardya. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kasabay ng putok ng baril, umalingaw-ngaw ang alulong ng aso sa campus ng isang universidad sa Iloilo City. Kita sa video ang 2 asong napatakbo. Kita rin ang lalaking nagpaputok ng baril. Nagwardya sa campus at ayon sa mga pulis ay umamin sa insidente. Initially, ang nagagwa dito nga nagindudahan ko nung posibleng may rabies and at the same time daw nagakapos na siya sang threat dira sa mga estudyante kag ilabot sina dira ang mga basura dira ginapang sang ido. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunin ang kanyang pahayag, ngunit inalis na siya ng security agency sa kanyang duty sa nasabing universidad. Sa isang pahayag, kinundina ng universidad ang insidente. Handa rin tumulong ang pulisya sa mga desididong magsampa ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Walang kalaban-laban ang asong ito habang kinakaladkad na isang rider sa Kalasyaw, Pangasinan. Pilit humahabol ang aso para hindi masakal ng tali na nakakabit sa umaandar na motorsiklo. Nai-report na ang insidente sa barangay pero di pa tukoy ang rider na hindi raw taga roon. Yung dumaan po na mama, yung matanda, dumaan po kasama niya yung aso na kinaladkad niya pero nakita lang po namin sa CCTV kaya ni-review po namin at nalaban na namin kung taga saan po siya at pupuntahan po namin ngayon. Hindi pa malinaw kung ano ang kasalukuyang lagay ng aso. Kinundina ng animal welfare groups ang insidente. Yung pagkakita natin doon sa paghila niya ng aso. So malamang yung aso na yon, nagkapilay-pilay na yon. And I would say na mamamatay talaga yon. Hindi yun magsusurvive sa ganung ginawa niya. Kasi hindi naman naipagad yun eh. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tumaas po ang singil sa mga pribadong ospital para sa kanilang mga serbisyo. At ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, dahil po yan sa epekto ng inflation. Saksi, si Nico Wahe. Pebrero ngayong taon nang sumailalim sa operasyon si Juvie para tanggalin ang tumor sa kanyang dibdib dahil sa breast cancer. Sa private hospital siya nagpa-opera at habang naka-admit ay araw-araw pinapadala sa kanyang kwarto ang kanyang running bill. Mabuti na lang at under charity o social service ang magbabayad ng kanyang bill plus ang PhilHealth. Kaya ang dapat na mahigit 107,000 pesos na bill, 28,000 lang ang binayad niya. Habang tinitignan nga raw niya noon ang kanyang bill, nakaramdam daw siya ng kaba. Dahil kung walang charity case, hindi niya talaga kayang bayaran. So pag nakikita mo parang malaki yun, nakakaba, baka hindi ko makaya to. May pagkakataon nga raw noon na sa labas niya pinapagawa ang kanyang mga procedure. Sa totoo yung cancer, sobrang sakit ng mayaman yan eh. Bago ka dumating sa treatment mo, gagastos ka talaga sa CT scans. Ayan, sobrang mahal talaga ng presyo. Although meron sa ospital, pwede ka naman sa labas kasi mas mura. Sa labas ako nagpapa-lab test. Ang x-ray raw halimbawa, sa labas ay nakukuha niya lang ng 250 pesos. Kumpara kung sa private hospital niya gagawin, aabutin daw siya ng mahigit sa 1,000. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, nagkaroon ng pagtaas sa rates ng mga serbisyo ng mga private hospital ngayon. 5% daw ng presyo ng mga serbisyo ang itinaas mula pa noong nakaraang taon. Dahil daw yan sa inflation. So lahat ng
hospital supplies, gamot, equipment, ay tumaas. So, mga hospitals, parang they have no choice kundi medyo habulin. Kasi otherwise, baka hindi nila masustain yung operations. Kasi, private hospital, wala kasi kaming subsidy from government. Dagdag pa raw ang pagtaas ng sahod ng kanilang mga staff. We are competing with government. Kasi ang government, nagtaas sila 35,000 a month. Private hospitals, ang average namin talaga before is only around 15. So siguro malaki na yung 20,000 a month. Ang ginagawa namin, we have to compete, tinataasan namin, especially in level 2 and level 3. Hindi rin daw biro ang mga equipment na binibili nila. Ang ating mga equipment at saka supplies, usually imported yan Yung ibang supplies natin dito na para masustain nila. Halimbawa, bumili sila 2 or 3 years ago na medyo mababa pa or 5 years ago mababa ang exchange rate. Ngayon biglang tumaas ng 5 pesos. Malaking habulin yun to pay kung halimbawa installment. Parang paghahanda rin daw ito noong nagtaas ang PhilHealth benefits. Yun ang kinakatakot nung una namin Sabi namin pag nagtaas yung PhilHealth benefits, tapos hindi kami babayaran, lalaki ang utang ng PhilHealth sa amin. Ang nangyari naman, for the past several months since 2025, start of 2025, maayos naman ang pagbabayad ng PhilHealth. So, more or less, ayos naman. Ibig sabihin, hindi masyadong hirap kami. Nasusustain namin. Paniniguro ng PHAPI, maayos na serbisyo ang kaakibat ng kanilang taas presyo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nananawagan po ang Commission on Human Rights kay bagong PNP Chief Nicolas Torres III na maglabas ng malinaw na direktiba. Kagnay po yan ang pahayag ng bagong hepe na isa sa magiging batayan ng performance ng mga police ang paramihan ng mga aresto. Saksi, si June Veneracion. I would like to tell my people to give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang mission. So everybody should be in their toes. Walang padri-padrino sa promotion sa ilalim ng pamumuno ng bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III. Isa yan sa mga pangako ni Torre, ang unang hepe ng PNP na graduate ng Philippine National Police Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Direktiba niya sa mga pulis, paramihan ang maaaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Yung reward system. Noong investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Sabi ni Torre, ibahin daw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Pero ayon sa Commission on Human Rights, dapat maglabas si Torre ng malinaw na direktiba na siyang ibababa at susundin ng lahat ng mga pulis. Mahalaga na may malinaw na polisiya ang PNP ukol sa paramihan ng huli, lalo't karaniwan sa mga naaaresto nasa hanay ng mahihirap at vulnerable sectors. Kung ang ating sukatan ay numbers, baka po paramihan lang talaga just for the sake na makapag-comply sa directive. Hindi tama yung proseso ng panguhuli o baka wala namang ebidensya just for the sake na hulihin lang yung tao. Ma-meet lang nila ba yung numbers. So yun po yung very alarming. Open po siya sa abuse.
Yun po ang nakakatakot po doon. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para paharapin sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng oplan tukhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para di rally. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero hindi rumisponde ang Chinese Coast Guard vessel. Saksi, si Chino Gaston. Masungit man ang panahon at naglalakihan ng alon, lumapit at nag-radio challenge ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard vessel 3105, 75.9 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Abot sa 8 hanggang 10 talampakan ang laki ng mga alon na naging hamon sa maliit na 44-meter vessel ng PCG. Hindi sumagot ang Chinese Coast Guard vessel na tila namamalagi sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung hindi sila sumagot, I don't think that we can hold them accountable for not responding. But definitely, we are challenging their illegal presence dito sa ating Exclusive Economic Zone. No? And that they never inform us of their intention why they are there. Matapos ang ilang oras, pinuntahan ng BRP Cabra ang isang Filipino fishing vessel na FFB Janjan na nasiraan dahil sa masamang panahon. Matagumpay na nahatak ang bangka pabalik ng home port nito sa Subic, Zambales. Pinalitan ng BRP Bagakay ang BRP Cabra na bumalik sa Subic para hatakin ang nasirang fishing boat. Sa mga susunod na araw, magsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc at bandayan ang dagat ng Zambales. Sa huling impormasyon ng PCG, umalis na sa dagat na bahagi ng Zambales ang CCG 3105 at bumalik na ng Baho de Masinloc. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.